tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balita ang ating tinututukan ngayon mula sa gitnang silangan. Opisyal nang inanunsyo ng Estados Unidos na higit sa 50,000 sundalo nito ang kasalukuyang nasa ilalim ng high alert o pinakamataas na antas ng kahandaang pandigma malapit sa Iran. Ang hakbang na ito ay kasunod ng isang malawakan at marahas na serye ng mga airstrike na inilunsad ng mga puwersang Amerikano. Ayon sa ulat mula sa US Central Command o CENTCOM, matagumpay nilang naisagawa ang 2 oras na matinding operasyon ng pambobomba laban sa mga estratehikong posisyon ng Iran. Target ng opensibang ito ang mga pasilidad ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kabilang sa mga winasak ang kanilang mga command center, imbakan ng mga missile, base ng mga drone, pati na rin ng mga radar at coastal defense system ng bansa. Ang naturang ganting pag-atake ng militar ng Estados Unidos ay tugon sa naunang pambobomba gamit ang mga ballistic missile laban sa mga tropang Amerikano na nakahimpil sa Jordan kamakailan. Ayon sa Pentagon, hindi nila palalampasin ang anumang banta sa buhay ng kanilang mga tauhan. Kaya naman isang mabilis at mapangwasak na tugon ang ipinamalas ng CENTCOM upang ipatupad ang kanilang babala laban sa mga kaaway sa rehiyon. Sa isang pambihirang pagkakataon, hayagang ibinunyag ng CENTCOM ang kabuuang bilang ng kanilang puwersa sa rehiyon. Ayon sa kanilang pahayag, mayroong higit sa 50,000 sundalong Amerikano ang kasalukuyang nakatalaga sa buong gitnang silangan. Ang mga tropang ito ay inilalarawan bilang alerto, nakatutok, bihasa sa labanan at handang-handang sumabak anumang oras para sa mga susunod pang kautusang militar. Samantala, nyanig ng sunod-sunod at malalakas na pagsabog ang katimugang bahagi ng Iran nitong umaga. Kinumpirma ng state television ng Iran na IRIB ang mga pag-ataking ito, partikular sa lungsod ng Bandar Abbas. Ang estratehikong lungsod na ito ay matatagpuan malapit sa tanyag na Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong mundo. Kaya naman lubhang mapanganib ang sitwasyon dito ngayon. Hindi rin nakaligtas sa mga pag-atake ang isla ng Qeshm na matatagpuan din sa Strait of Hormuz. Batay sa mga lokal na ulat mula sa Iran, ilang residente ang nasugatan at naiulat na natrap o nakulong sa ilalim ng mga guho matapos direktang tamaan ng missile ang isang residential area. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga sibilyang naiipit ngayon sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Bukod sa Qeshm, tinarget din ng mga missile ng Estados Unidos ang sikat na isla ng Kish sa Persian Gulf. Ayon sa ulat ng pamahalaan ng Iran, yanig din ng mga pagsabog ang lalawigan ng Khuzestan sa timog-kanlurang bahagi ng bansa na malapit sa hangganan ng Iraq. Ang malawak na saklaw ng pag-ataking ito ay nagpapakita lamang ng determinasyon ng Amerika na lumpuhin ang kakayahang militar ng Iran sa iba't ibang estratehikong lugar. Hindi naman naging pasibo ang Iran sa ginawang pambobomba ng Amerika. Agad na naglunsad ng ganting salakay ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC laban sa mga base militar kung saan nakahimpil ang mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Bagamat wala pang opisyal na ulat tungkol sa pinsala mula sa panig ng Estados Unidos, patuloy ang tensyon dahil sa walang humpay na palitan ng mga missile at rocket sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Dahil sa lumalalang bakbakan, nadamay na rin ang mga karatig bansa tulad ng Jordan. Inihayag ng militar ng Jordan na matagumpay na binaril at pinabagsak ng kanilang air defense system ang 5 missile na pinakawalan mula sa Iran nitong umaga. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ang mga naharang na missile na ito ay hindi naman nagdulot ng anumang kaswalti o pinsala sa loob ng kanilang pambansang teritoryo. Sa kabilang banda, nakapagtala naman ng pinsala ang bansang Kuwait dahil sa ganting salakay ng Iran. Kinumpirma ng Ministry of Defense ng Kuwait na isang dayuhang manggagawa ang nasugatan matapos tamaan ng missile ang isang gusaling pagmamay-ari ng isang kumpanyang Chino sa hilagang bahagi ng bansa. Maliban sa sugatang biktima, nagdulot din ng pagsabog ng matinding pinsala sa estruktura at mga kagamitan sa paligid nito. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Iran at hindi pa nagbibigay ng opisyal na komento hinggil sa mga ulat ng pinsala at kaswalti sa kanilang bansa. Gayunpaman, ilang oras matapos ang matinding pambobomba ng Estados Unidos, naglabas ng matapang na pahayag ang IRGC. Binigyang diin nila na hindi sila magpapasindak sa mga banta ng Washington at handa silang ipagtanggol ang kanilang soberanya sa anumang paraan.
Opisyal nang idineklara ng Revolutionary Guard ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat nagpapatuloy ang panghihimasok at pagbabanta ng Estados Unidos sa kanilang mga aktibidad sa karagatan. Nagbabala ang pamunuan ng IRGC na ang anumang uri ng pananakot mula sa kanluran ay lalo lamang magpapahirap at magpapagulo sa sitwasyon at maaari itong humantong sa isang mas malawak na krisis na makaaapekto sa buong mundo. Ang banta ng pagsasara sa Strait of Hormuz ay agad na nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang merkado. Ang makipot na anyong tubig na ito ang nagsisilbing pangunahing ruta ng halos 20% ng kabuuang supply ng petrolyo sa mundo. Ang anumang aberya o pagharang dito ay tiyak na magpapataas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na direktang mararamdaman ng mga consumer sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ang matinding serye ng pambobomba ng Amerika ay naganap isang araw matapos maglabas ng matapang na babala si Pangulong Donald Trump. Sinabi ni Trump na makatatanggap ng napakalakas na ganti ang Iran dahil sa kanilang kapangahasan. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, hindi hahayaan ng kanyang administrasyon na maagrabyado ang mga sundalong Amerikano na nagbabantay sa kapayapaan at seguridad ng mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Ibinahagi rin ni Pangulong Trump ang ilang detalye hinggil sa naunang pag-atake sa Jordan. Ayon sa kanya, nagkaroon lamang ng ilang minuto ang mga tropang Amerikano upang maghanda at ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga paparating na ballistic missile ng Iran. Sa kabila ng napakaikling oras, matagumpay na binaril ng kanilang air defense system ang mga missile bago pa man tuluyang bumagsak ang mga ito sa kanilang mga kampo. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng Revolutionary Guard ng Iran na sila nga ang naglunsad ng mga missile patungo sa mga base militar ng Estados Unidos sa Jordan. Ngunit iginiit ng militar ng Jordan na sa tulong ng teknolohiya at suporta ng Amerika, matagumpay nilang naharang ang 5 missile na ito. Ang pag-atake ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga precision strike sa malalayong distansya. Ang muling pagsiklab ng marahas na labanan ay naganap ilang araw lamang matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran na pansamantalang ihinto ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Ang panandaliang tigil putukan na ito ay nagbigay sana ng pag-asa para sa isang diplomatikong solusyon. Ngunit dahil sa mga huling kaganapan, tila tuluyan ng nawasak ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at muling nagbabalik ang banta ng digmaan. May nagaganap ding palitan ng mga pahayag sa larangang diplomatiko. Ayon kay Pangulong Trump, pumayag ang Estados Unidos na ihinto ang mga naunang pag-atake dahil sa formal na hiling at pakiusap mula sa pamahalaan ng Iran. Subalit mariing itinanggi ng Tehran ang ulat na ito. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na kailanman ay hindi sila humingi ng negosasyon o nakipag-usap sa Washington upang hilingin ang pagtigil ng operasyon. Ang mabilis na paglala ng sitwasyon ay patuloy na binabantayan ng mga eksperto sa buong mundo. Nangangamba ang marami na ang hidwaang ito ay maaring mauwi sa isang ganap na digmaan sa gitnang silangan na magsasangkot sa iba pang mga bansa. Para sa Pilipinas, ang kaligtasan ng libu-libong overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho sa rehiyon ang nananatiling pinakamahalagang prioridad ng ating pamahalaan ngayon. Isang makasaysayang anunsyo ang yumanig sa buong mundo matapos ipahayag ni Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump ang isang kasunduan para sa ganap na pagdidisarma sa grupong Hamas. Ayon kay Trump, ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa tuluyang pag-atras ng mga tropang Israel mula sa Gaza Strip kapag natapos na ang proseso. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking diplomatikong tagumpay sa kasalukuyang panahon sa gitnang silangan. Sa kanyang opisyal na pahayag sa social media noong Hulyo 30, ipinahayag ni Trump na ang Peace Council o Konseho ng Kapayapaan ay nagkasundo na sa makasaysayang pagdidisarma ng Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Binigyang diin niya na ito ay isang napakahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyong matagal nang nakaranas ng matinding labanan, kaguluhan at pagkawala ng buhay. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang proseso ng pagdidisarma ay hindi mangyayari sa isang iglap lamang, kundi dadaan sa mga yugtong maingat na pinag-aralan at binalangkas ng mga eksperto. Ang bawat hakbang ay tututukan ng husto upang matiyak na walang magiging aberya at mapapanatili ang kaayusan sa bawat panig. Ang planong ito ay naglalayong tiyakin na ang transisyon ay magiging mapayapa at walang anumang karahasang magaganap. Idinagdag pa ni Trump na kapag nakumpleto na ang pagdidisarma ng Hamas, ganap nang aalis ang militar ng Israel sa Gaza.
Ang pag-atras na ito ay matagal nang hinihingi ng pamayanang internasyonal at ngayon ay may malinaw ng takdang panahon kung kailan ito mangyayari. Ang desisyong ito ay inaasahang magpapababa sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig na naglalaban sa loob ng maraming dekada sa rehiyong ito. Sa ilalim ng bagong kasunduan, isang internasyonal na puwersa para sa estabilisasyon ang ipapakalat sa Gaza upang makipagtulungan sa kapulisan ng Palestine. Sila ang magiging responsable sa pagtiyak sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan doon. Ang kaayusang ito ay idinisenyo upang maiwasan ang anumang kawalan ng autoridad at upang mapanatili ang batas at kaayusan sa buong teritoryo sa panahon ng transisyon. Hindi rin nakalimutan ni Pangulong Trump na magpahayag ng kanyang malalim na pasasalamat sa mga bansang nagsilbing tagapamagitan upang maging posible ang kasunduang ito. Kabilang sa mga pinasalamatan ay ang Ehipto, Qatar at Turkey, na nagsumikap ng husto sa mga nakaraang buwan upang paglapitin ang magkakaibang pananaw ng mga panig at makabuo ng isang katanggap-tanggap na solusyon para sa lahat ng partidong kasangkot. Ayon pa kay Trump, ang kasunduang ito ay isang mahalagang hakbang upang ang Gaza ay mapamahalaan ng isang bagong pamahalaang Palestino. Ang bagong pamahalaang ito ay makikipagtulungan ng malapit sa Konseho ng Kapayapaan upang magbigay ng tulong at serbisyo sa mga mamamayang Palestino na labis na naapektuhan ng digmaan, partikular na sa muling pagpapatayo ng kanilang mga tahanan at komunidad. Tiniyak din ng pinuno ng Amerika na ang seguridad ng Israel ay ganap na mapoprotektahan sa ilalim ng bagong kasunduang ito. Dahil sa pagdidisarma, ang Gaza Strip ay hindi na muling magagamit bilang base para sa mga pag-atake laban sa Israel. Ang garantiyang ito ay napakahalaga upang makuha ang suporta ng pamahalaang Israel na palaging nag-aalala sa kaligtasan ng mga mamamayan nito laban sa mga pag-atake ng rocket. Sa kabilang banda, kinumpirma ng isang mataas na opisyal ng Hamas sa ahensiya ng balitang AFP na nakamit nga nila ang isang kasunduan sa Israel hinggil sa isyu ng mga sandata. Kinumpirma rin niya na kasama sa napagkasunduan ang unti-unting pag-atras ng mga puwersa ng Israel mula sa Gaza Strip. Ito ang kauna-unahang na pagkakataon na hayagang kinilala ng Hamas ang gayong malaking kompromiso sa kanilang panig. Umaasa naman ng Hamas na ang mga tagapamagitan at ang Konseho ng Kapayapaan ay magsisilbing garantiya upang matiyak na tutuparin ng Israel ang lahat ng obligasyon nito sa ilalim ng kasunduan. Ipinahayag ng grupo na ang kanilang kooperasyon ay nakasalalay sa katapatan ng kabilang panig na isakatuparan ang mga napagkasunduang hakbang nang walang anumang pagkaantala o pagbabago sa mga kondisyon. Ang Konseho ng Kapayapaan na binanggit sa kasunduan ay isang inisyatibang binuo at pinasimulan mismo ni Donald Trump na may layuning wakasan ang mga armadong salungatan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng konsehong ito, sinusubukan ng Administrasyong Trump na magtatag ng isang bagong estratehiya sa diplomasya na nakatuon sa mabilis at direktang negosasyon upang mapadali ang mga usaping pangkapayapaan. Iniulat ng Al Qahera News isang himpilan ng balita na may malapit na ugnayan sa pamahalaan ng Ehipto na isang mahalagang pagpupulong ang nakatakdang gaganapin sa Cairo sa lalong madaling panahon. Dadaluhan ito ng mga tagapamagitan kabilang ang Estados Unidos, Qatar at Turkey upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Bagamat wala pang tiyak na petsa, labis na inaabangan ng pulong na ito ng buong pamayanang internasyonal. Sa darating na pagpupulong sa Cairo, tatalakay ng mga delegasyon ang pagpapatupad ng ikalawang yugto ng plano para sa tigil putukan sa Gaza. Ang hakbang na ito ay napagkasunduan na ng Hamas at ng iba pang paksyong Palestino. Ang layunin ay mailatag ang mga konkretong hakbang upang matiyak na ang bawat detalye ng kasunduan ay masusunod ng tama ng lahat ng partidong kasangkot sa matagal ng usaping ito. Ayon sa 20 puntong planong pangkapayapaan ni Pangulong Trump, ang Hamas ay nakatakdang ganap na magdisarma sa ikalawang yugto ng proseso, habang ang militar ng Israel naman ay unti-unting aalis sa Gaza. Ang planong ito ay nagpapakita ng isang balanseng pamamaraan kung saan ang bawat panig ay may mga tungkulin at sakripisyong dapat gawin upang makamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Nakasaad din sa plano na isang grupo ng mga ekspertong Palestino na tatawaging National Committee for the Administration of Gaza o NCAG ang mamamahala sa pang-araw-araw na operasyon sa panahon ng transisyon pagkatapos ng digmaan. Ang komiteng ito ay bubuuin ng mga teknokratang walang kinabibilangang paksyong pampolitika upang matiyak ang neutralidad, katapatan at kahusayan sa pamamahala roon. Gayunpaman, may mga pag-aalinlangan pa ring lumilitaw mula sa panig ng Israel.
Isang hindi pinangalanang mapagkakatiwalaang pinagmulan mula sa Israel ang nagsabi sa AFP na ang kasalukuyang iminumungkahing kasunduan ay hindi pa ganap na tumutugon sa lahat ng kanilang mga hinihingi. Ipinapakita nito na may mga detalye pa ring dapat plansyahin ng husto bago tuluyang maipatupad ang kasunduan ng walang hadlang. Idinagdag ng opisyal na hinihiling ng Israel ang kumpletong pagdidisarma ng Hamas, kabilang ang pag-alis ng lahat ng uri ng armas sa Gaza at ang ganap na demilitarisasyon ng buong teritoryo. Ayon sa kanya, ito ay isang pangunahing kondisyong hindi maaring tawaran para sa anumang proseso ng kapayapaan. Ang matigas na paninindigang ito ay maaring maging malaking hamon sa pagpapatupad ng plano ni Trump. Bukod dito, ibinunyag din ang pinagmulan ng issue hinggil sa sitwasyon sa Gaza ay hindi formal na tinalakay sa naganap na pagpupulong sa pagitan ni na Pangulong Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu noong Hulyo 20. Otso, ang kawalan ng direktang pag-uusap na ito ay nagdulot ng mga tanong kung gaano kabilis matatanggap ng pamahalaan ng Israel ang bagong kasunduang inihayag. Ang pagdidisarma ng Hamas ay nananatiling isa sa mga pangunahing balakid sa pagpapatupad ng kasunduan sa tigil putukan na nagsimula pa noong Oktubre ng taong 2025. Sa kabila ng mga kasunduang ito, patuloy pa rin ang mga insidente ng karahasan sa rehiyon na nagpapakita kung gaano kahirap panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng matinding kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Patunay ng patuloy na tensyon ang pagkasawi ng hindi bababa sa 4 na katao dahil sa mga bagong serye ng pag-atake ng Israel noong Hulyo 30. Habang sinusubukan ng mga pinuno ng daigdig na maghanap ng diplomatikong solusyon, ang mga mamamayan sa lugar ay patuloy na nagbabayad ng kanilang buhay.